avoid shipwreck of faith. Yan po ang ating sharing sa hapong ito. Paano kaya natin maiiwasan ang panghihina ng ating pananampalataya o pagtitiwala natin sa ating Diyos? Una, huwag nating kalimutan ang mga alituntunin at paalala ng ating Panginoon. Napakarami niyang ibinigay sa atin na mga alituntunin na kailangan nating sundin upang magpatuloy na malalakas at matatatag ang ating mga pananampalataya, kagaya ng pagsasama-sama sa pananalangin. Palagi tayong manalangin, kasama yung iba pa nating mga kapatiran o mga kaibigan. Tayo'y mag-aral ng salita ng Diyos. Palagi natin siyang hanapin araw-araw para tayo ay maging matatag sa ating mga pananampalataya. Magkaroon din tayo ng mga matatalas at malilinaw o banal na mga kaisipan. Dahil sa pagkakaroon natin ng matalas at banal na kaisipan, ating nakikita ang mga nangyayari sa ating palibot. Ang mga pangyayari sa ating palibot na mga hindi magaganda ay mga tanda na malapit nang dumating ang ating Panginoong Diyos. Kung lagi tayong nakaugnay sa Kanya at ang ating mga kaisipan ay nakatuon sa Kanya, hindi tayo nababahala, hindi tayo natatakot. Kasi yung mga pangyayari sa ating palibot, yan ang mga magpapahina ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos kung hindi natin nalalaman na ang mga bagay na yan ay tanda ng Kanyang pagdating. Kaya huwag tayong humiwalay sa Kanyang mga paalala at sa Kanyang mga alituntunin. At sa pagkakaroon ng malinaw at malinis na kaisipan, ginagawa natin yan hindi upang ating pulaan o husgahan yung iba na hindi nag-aaral o hindi inaalam yung mga tanda ng pagdating ng Diyos. Kundi, dapat natin silang paalalahanan, dapat natin silang isama sa ating mga panalangin upang magkaroon din sila ng chance na pagdating ng ating Diyos ay makasama natin sila sa langit na bayan na Kanyang inihanda para sa atin. Alisin din yung mga makasariling kaisipan. Yung mga sariling kaisipan, yung mga sariling kagustuhan na hindi naayon sa nais ng Diyos, yan ang nagdadala sa kapahamakan. Kaya ang palaging payo sa atin ay manatili tayo kung ano ang itinuturo ng Diyos at ang Kanyang paalala sa atin upang hindi tayo mapahamak. Kung ikaw ay nakakuha ng encouragement, please share naman ang message na ito sa iba.